Ito guys, ito pinapakita sa inyo yung yari ng mga Aprikano at saka yung mga yaring mga bihikulo nila na yaring walang hindi gagamit ng langis, hindi la gagamit ng mga gasolina. Ito yung tinatawag nilang tsukudo. Tsukudo sa Afrika, sa parte ng Congo. Ang mga trabaho nila yan, kumukuha sila ng mga kahoy, mga sanga ng kahoy at saka mga bilog na panggulong. Ito, gumagawa sila ng mga gulong na pang kanilang gawing tsukudo scooter sa atin. Makikita rin niyo rin naman dito, mayroon din naman tayong scooter sa parte ng mga Ifugao. Ito, yun sila, yan mga tao yan. Mga scooter na magaganda naman, pero hindi katulad sa kanila na mga heavy duty. Sa kanila ay talagang pang negosyo, pang karga ng mabibigat, mga kalahating tonelada, mga 400 kilo ay ginagamit nila. Sa parte naman ng Ifugao, pang life and leisure lang nila. Tingnan mo, nagkakarera pa sila. Ito naman, ang tsukudo sa kanila may rebulto. Ayan kita-kita nyo sa parte ng Congo, may rebulto ang kanilang tsukudo. At saka malalaki at matitibay, mahahaba. Nakikita nyo yan. Aliwan sila sa mga parte ng Congo, talagang ganyan. Ito, ayan, maliit pa yan. Ito, ayan, tinan mo, ang tatangkad, ang hahaba. Pero sa totoo lang talaga, kailangan ko, ikaw yung magkagawa nito, ay talaga marunong ka sa balancing. Ito naman sa parting Ifugao, yan. Talaga namang masasaya sila na ginagamit nila sa pangkarera nila. Karera yan, palusong. At yan mo, ang bibilis. Talaga namang makikita mong talaga parang mga motor talaga eh. Pero walang gasolina yan. Wala yung langis na kailangan. Talagang ginagamit nila yan sa pamalengke rin at pangkarera talaga. Ayan, ang bibilis nila. Walang makina yan. Pero ito sa parte ng Congo. Ayan, dalawang bag na sako ng bigas. Ang lalaki, ang hahaba ng kanilang mga gamit. Sa parte naman ng Pilipinas, ayan, pang life and leisure lang nila. Tingnan mo, grabe. Yan ang mga gawang Pilipinas at gawa ng Afrika. Tingnan mo, may figura naman gawa sa Pilipinas. Ito naman ang gawa sa Afrika. Talagang pang heavy duty mga gamit. Talaga namang sa kanila talaga, yan ay pinaka-primerang gamit nila yan. Dahil kung sa kanila ay medyo mahirap, ay di sa Pilipinas naman ay medyo okay naman. Tayo mo, ibinibidyo pa. Ayan, mga nagkakarera yan sa pababa ng Ifugao, Benguet, yan. Nakikita mo, nakakuha pa sila, naka-traditional pa silang dress. Ito yung mga gamit nila. Yan, mga cute naman, pero ang dating talagang may dating. Talaga mapapakinabangan at ginagamit din nila yan sa pang-araw-araw nilang buhay. Ito, yan ang simulan ng karera yan. Ang karera nila, meron pa yung referee. Tignan mo, ayan na! Boom, 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 ayan na! Pero, ingat lang, talaga minsan may napaparbol pa dyan. Talaga kanilang mga gawa, may mga revolto pa sa ilalim yan. Kasi, ang ganda talaga, may figura. Ito naman sa Congo, talaga pang heavy duty, talaga pang gamit talaga nila sa palengke. Ayan. Yung mga bilog na yan ang gagawin nilang gulong. Kasi tatabasin nila yan, gagawin nilang yan, tinatabasan nila yung gulong. Ayan na, ang mabibigat nilang dala-dala. Ayan. Hindi pa yan. May mga talagang container pa, talagang mga bigas, kahoy. Yan ang mga ginagawa at ginagawa nila.
Talagang matindi talaga ang mga Pilipino at saka mga Afrikano. At sana ito, totally Africa din lang ang napupuntahan ay naku, napakaganda ng Africa ngayon. Sila ay umuunlad na, gising na ang Africa. Kanila na ang mga resources nila na ginagamit at saka matutulungan din ito. Pagkakatabi lang ito. Saka sila kala nyo ba ang Africa ay mahirap? Aba, hindi. Dahil nga lang sila marami at saka medyo ibang nasyon na nakikinabang ng kanilang natural resources. Tinan mo, tinan mo yan, oh. Dami, sakay niyan. Sa pamamagitan ng gulong na yan, yan ang dadala ng pinakamagandang mga bagay. Pamamagitan ng gulong na yan, diyan sila nakapagpa-travel na maganda. At sa pamamagitan ng gulong na yan, yan ang ginagamit nila pagka-travel. Tignan mo, yan iniasintan na nila, inialign nila, mamaya lalagyan na yan ng rubber. Yung pang gulong ng truck na, siyempre, gamit na. Tapos yan, medyo inaayos lang uli at dahil ng repair na lang yan, pero talagang pag ni-repair nila talagang may dating. Ayos-ayos lang, pero hindi masyado na yung tatagal. Mga 6 months meron na namang papalit na naman yan. Pinapalitan naman nila. Yan, tinan mo. Ang haba niyan. Tinan mo, nakaupo na, nandun pa manibela sa likod. Inaayos nila talagang kasi talagang pang negosyo nila. Pero sa kanila yung bike naman, ay talagang grabe magdala naman ng saging. Yung bang saging na bungulan, ginagawa nilang beer. Talagang sikat sa kanila yun. Sila yan, nag-aalis ng tire. Pinakang tire nila yan. Ayan na, alay na, lalagyan na lang yan ng rubber. Saka ang dating nila talaga ay napaka-inventor nila, mahusay silang mag-inisat sa kanilang mga gawa. At sinusukat-sukat nila, talagang ilalagay na nila yan. Ayan na, ating gagawin na, lalagyan na yan ng rubber. Yan ang tinatawag na alignment kasi nilalagyan nila na pako para sa gayon yung sumabit dyan, yun ang tinatawag na aalisin nila. Parang doon doon sa rayos. Yan. Para makita nila kung talagang perfect yung kanilang yung bilog. Ito, tinatanggal na nila yung rubber. Luma na kasi yung rubber na yan, ilalagay nila dito sa bago. Ayan na, inalagay na nila ng bago. Ilalagyan na nila ulit ng mga bagong tire. Pero gamit na yan, pero napapakinabangan pa. Yan dating na talaga nila, talagang very sila. Ma-invention, mapamaraan. Yung pamaraan nila yan, napapakinabangan nila. Ako rin naman minsan gumawa niyan eh. Gumawa na rin ako niyan ng gulong na yan. Dito nandiyan pa nga yung gulong ko na ginawa. Ayan, tinan mo. Yan na, parang katulad sa India. Pinupokpok nila para na sa gayon pumasok. Para hapit na hapit yung gulong para hindi kumalog. Kasi minsan gumawa na ako niyan. Talagang kariton talaga. Malayo dito sa Tondo, sa Moriones. Kaya hindi ako makapunta doon. Tinangin naman heavy duty. Pero hindi masyadong mabilis yan kasi maliit lang ang kanyang bearing. Pero kung malaki ang bearing yan, hindi nila kayang control yan pagpalusog. Kaya kailangan lang maliit lang ang bearing para na sa gayon hindi masyadong mabilis yung takbo. Yan. Ang goma inaalis yung mga labis. Talaga kailangan alisin yan dahil pag hindi mo inalis yan, papalak-palakpak yan pagka hindi maganda ang pagkakadating.
Ayun ngang ibabaw niyan eh, maaaring kaya kakaltasan pa nila yan. Pero hindi na siguro dahil ng pangkwan niya eh. Pang mabilisan yan. O, tignan mo. Ayan na, nakakabit na yung gulong. Tapos ito naman yung pang manibela. Ha, ang laki niyan. Talagang paano mo mababali yan? Talagang napakatindi ang gandang mga gawa. Saka pang heavy duty. Pero talagang nakamalaking tulong yan sa kanila. Yung tulong na yan ay talagang pang negosyo nila yan. At pagpapagawa nila yan, magkano isang ganyan? Nasa 30 US dollar. Yan ganyan. Ayan naman, pang manibela. Grabe. Yan, manibela medyo wala na. Talagang maluwag na. Maluwag na doon sa kanilang para sungay lang ng baka eh. Ayan oh, nakikita mo? Ayan. Ang hahaba niyan. Ayan pa. Talaga namang hindi basta-basta. Talagang matitibay yan. At saka ito eh, medyo maliit lang. Pero apa eh, talaga namang usable naman ang kanilang mga tsagudo. Yan. Talaga kailangan ikaw mahusay ka dyan sa balancing. Pero mo yan. Kaya ba yan ng isang tao? Kaya ba yan ng dalawang tao? Aba hindi. Ang dala niyan eh talagang ang bigat. Talagang grabe. Pagka minsan ayan, nawala naman yata sa alay nito. Ayan, inaayos na naman nila. Ayan, malapit na naman yan sa kanilang ipaparepair na naman yan, pero tinitingnan lang naman. Ayan, okay na yan, okay yan. Yung frame niya sa likod, tinatapakan lang yan sa likod. Tinan mo yung kanilang monumento. Ayan, tinan mo. Para tumigil yan, may tatapakan yan sa likod, lalapat doon sa gulong. Ayan na, tinan mo, ang dami oh. Ilang bang sako yan? Kalahati itong nilada yata yun. Sa muli, abangan nyo ang ating pagbablog. Bye-bye! Boom!